Tayo po ay nasa mga huling araw na ng taong pangliturhiya ng simbahan. Ngayong linggo na ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Sa susunod na linggo, papasok na tayo sa bagong taon ng panahon ng pagdating o Adbyento. Inaanyayahan tayo na maghanda sa Panginoon. Kaya't ang tema ng paglilinis ay angkop na paalala. Sakto ang Ebanghelyo ngayong araw tungkol sa paglilinis ng Panginoon sa templo. Sa tagpo, nagalit si Jesus dahil ginawaan niyang mistulang palengke ang templo. Pinagtabuyan niya ang mga nagtitinda at sinabi na ito ay bahay ng Diyos Ama. Subalit ito ay ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Masakit ang mga salita na binitiwan ng Panginoon. At sa unang pagkakataon, nakita natin siya na nagalit ng gusto. Sadyang malalim ang pagpapahalaga ng Panginoon sa kasagraduhan ng templo bilang tahanan ng kanyang Ama. Sa Ebanghelyo, ipinag-utos niya sa mga pinuno ng mga Hudyo na iwasak nila ang templo at itayo ito sa loob lamang ng 3 araw. Ang tinutukoy ng Panginoon ay ang kanyang sariling katawan. Sa makatuwid, ang Panginoon, si Jesus, at ang templo ay iisa. Ang ating katawan din ay inihahalin tulad bilang templo. Sapagkat sa ating puso, sa ating kaluluwa, nananahan ang Diyos. In an analogous way, Jesus comes to us. He dwells in our hearts, journeys to us, and sanctifies our souls. He purifies the holy place within that we have desecrated by sin, and then plants His words. Layon sa makatuwid ng Panginoon na ituring ang bawat isa sa atin bilang bahay dalanginan. Ang simbahan ay hindi lamang ang struktura na nakikita natin kung saan tayo palaging dumadalaw at dadasal. Ang simbahan o ang templo ay ang lugar kung saan tayo nag-aalay ng sakripisyo at papuri sa Diyos na talagang nagmumula sa puso. Kaya ngayong araw na ito, inaanyayahan tayo na suriin ang ating sarili kung paano natin pinananatiling maayos, maganda, malinis ang luklukan ng Espiritu Santo. Lalo na ngayong nalalapit na Kapaskuhan. The deep part of us that longs for God and for greater communion with Him makes us return to His Word. At the same time, the Word of God often reveals the condition of our hearts that resists the truth, that wants to avoid its demands. We must identify this darker side in our inner life, not allowing it to have its way, but acknowledging it, confessing it, repenting, and resolving to follow God's words and God's direction. Lahat tayo mayroong kagustuhan makipag-ugnay sa Diyos. Pero sa dami ng ating responsibilidad at gawain, kadalasan di natin nabibigyan o nakakalimutan natin, hindi sinasadya kung anong mas mahalaga, yung nasa loob. Sa panalangin, inahayaan natin ang Panginoon na pumasok sa templo ng ating puso upang mapawi lahat ng mga pagdududa, baguhin anumang dapat alisin, at linisin ito upang pangindapatin sa kanyang pagdating at pananahan. God purifies and instructs us at all times, especially when we make time and space for Him. Mahalaga yung buhay espiritual. Nandun ng buhay natin at sanhi lahat ng pagpapala. Nandun ang Diyos sa piling natin, sa loob ng ating puso, sa kaibuturan ng ating puso. Kaya mayroong natural na kagustuhan tayong lahat bilang mga tao magkaroon ng malalim at makabuluhang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Seryoso ang Panginoon sa pagsasaayos ng templo ng ating puso upang ito'y totoong maging templo ng Espiritu Santo. Hilingin natin sa mahal na Birhen na tulungan tayo na lubos na ialay ang ating sarili sa Panginoon nang may buong pagpapakumbaba at seryosong kagustuhan na pumasok siya sa ating puso at buhay. Sa magitan ng ating pagiging bukas, pangindapatin tayo magiging tunay na luklukan kung saan mananatili si Jesus.